Kwentong Tiyanak. Sa probinsya, barangay, Magsaysay. May mag-asawa. Ang pangalan ay Diego at Ana. Simple lang ang buhay nila sa probinsya. 5 taon na silang nagsasama ng kanyang asawa na si Diego. Nangarap silang magkaroon ng isang anak. Ngunit hindi pa rin sila binayaan ng anak. Isang araw, sa probinsya, barangay, Magsaysay. Masayang magkasamang naglalakad ang mag-asawang Diego at Ana. Papuntang ilog para doon sana sila maliligo. Bago pa man sila makarating sa ilog, nadadaanan muna sila sa masukal na lugar. May kalayuan din ang ilog sa kanilang bahay. Habang patuloy sila sa paglalakad, maya-maya pa ay may narinig silang umiiyak na sanggol. Kaya nag-usap ang mag-asawa na maghiwalay sila sandali para mabilis mahanap ang sanggol na umiiyak. Di nagtagal ay nakita ni Ana ang sanggol na umiiyak. Nakalapag lamang ito sa lupa. Sa sobrang sabik niyang magkaroon ng anak, ay dali-dali niya itong nilapitan at kinuha mula sa pagkalapag. Ang cute naman ng batang ito at ang gwapo pa. Samantala ang sanggol ay walang paring tigil sa kakaiyak. Karga-karga niya ito. Habang pinapatahan niya, maya-maya pa ay bigla na lang nag-iba ang anyo ng sanggol. Naging tiyanak at may mga ngipin na matatalas. Walang kamalay-malay si Ana habang karga-karga pa rin niya ito. Nagulat na lang siya, bigla na lang siyang atakihin nito at kagatin sa liig. Di siya tinigilan sa pag-atake hanggat siya ay malagutan ng hininga. Kitang-kita ng kanyang dalawang mata ni Diego na kung paano papatayin ng tiyanak ang kanyang asawa. Ngunit huli na siya nung siya ay dumating. Nakahandusay na lang ang kanyang asawa na walang buhay. Walang nagawa si Diego kundi umiyak ng umiyak na lang. Halo-halong emosyon ang kanyang nararamdaman. Galit, puot, lungkot na kanyang nararamdaman. Simula noon, nawala na ng pag-asa si Diego sa buhay. Gabi-gabi na lang siyang umiinom at umuuwing lasing. Dahil hindi pa rin niya ito matanggap ang sinapit ng kanyang asawa sa kamay ng tiyanak. Sobra ang galit niya sa tiyanak na yun ang pumatay sa kanyang asawa. Ilang linggo na kalipas ay may narinig siyang usap-usapan na may tiyanak daw na umaatake sa kabilang barangay. Nung marinig niya iyon, hindi siya nagdalawang isip na puntahan ang barangay na iyon. Hantingin ito, patayin para ipaghiganti ang kanyang asawa na pinatay. 3 gabi na siyang pabalik-balik dito sa barangay Kalisaw kung saan man umaatake ang tiyanak, ngunit di pa rin niya ito nakikita. Nung malapit na sana siyang mawalan ng pag-asa at malapit na rin siyang umuwi sa kanilang bahay, ay may narinig siyang humihingi ng tulong sa kabilang dako ng bahagi ng bahay. Pinuntahan niya ito at doon nga niya nakita ulit ang tiyanak na pumatay sa kanyang asawa. May mabibiktima na naman sana, buti na lang dumating siya. Lahat ng galit niya ay binuhos niya doon sa tiyanak na pumatay sa kanyang asawa.
Naglaban sila. Binato niya ito ng sinindihang gasolina na nasa botilya. Ngunit mabilis tumalon ang tiyanak, kaya nakailag ito. Maya-maya pa ay natake siya ng tiyanak. Tumalon sa kanya at kinagat siya sa bandang braso. Kaya ito ay nahagis niya. Binato niya uli ng binato ito. Di siya tumigil kakabato hanggat ito ay kanyang tinamaan at nasunog ang tiyanak. Hanggat ito ay mamatay. Masaya siya dahil napatay niya ang tiyanak na pumatay sa kanyang asawa. Kahit papano nabawasan ang kanyang lungkot na nararamdaman sa pang-araw-araw na lumilipas na hindi na niya kasama ang kanyang asawa. Ngayong wala na ang tiyanak na pumatay sa kanyang asawa, pwede na siya uli magsimula ng panibagong buhay. Dito na nagtatapos ang kwento tungkol sa tiyanak. Kung kayo ay natuwa sa kwento kong ito, maaari bang paki-subscribe, paki-like na rin, paki-hit na rin ang notification bell para updated kayo sa mga bago kong video. Maraming salamat sa oras ng inyong pakikinig sa kwento ng tiyanak.